Okay, so let's continue yung ating project, yung ating project One Piece. So to start or to continue yung ating project, so we need to set up yung ating Gradle, no? We need to update yung ating mga Gradles, no? So close muna siguro natin 'to, no? So, 'yan. Then hide muna natin 'tong ating devices. Then, dun sa ating Gradle, okay, itong Gradle script, double-click lang natin itong build Gradle.kts. So, double-click natin. So, we need some downloads, ano? So, may mga ida-download tayo na i-update natin itong ating Gradle. Okay? So, dito na siguro sa part na to. Okay? So, instead na i-type ko siya class dito isa-isa, no? Ipakita ko na lang sa inyo yung mga Gradles, no, na kakailanganin natin or yung mga updates na gagamitin natin for our Gradle. So, ito yung link. So, for example, itong Firebase open source, itong site na to. So, copy lang natin. Okay. Then, open tayo class nung browser. Okay. Then, so, lagay natin dito. Okay. Yan. So, pakita ko lang dito, no? Ito yung mga kakailanganin natin. So, ito. So, pinakita ko lang kung saan natin makukuha yung resources. Okay? So, ito yung first dependency na kailangan natin. Ito yung sa database, ano? O, kailangan natin to. Then, another, yung ito. So, para naman ito dun sa image. Okay? So, ito yung link, no? Kung saan natin makukuha yung Gradle. Okay? Dun sa GitHub, no? So, basahin nyo na lang kung para saan. Or ito, makikita nyo naman, ano. So, gagawin natin ganito yung image. Okay? So, yun yung second link natin. Tapos, itong glide. So, gagamitin din natin ito, no? Dun sa pag-retrieve din, no? Nung data from Firebase. So, ang tawag dyan ay glide, no? Ito example siya ng tool, no? So, doon sa mga susunod na ano natin, no? Part ng ating project, gagamitin natin tong glide. So, i-ready lang natin. Then, eto, tong dialog. So, ito yung mga kukunin natin or gagamitin natin. Okay? So, gagamitin din natin ito. Ito yung parang dialog box, no? So, na ano tayo, no? Mag-display tayo ng parang form, no? So, yan. So, magagamit din natin ito dun sa, yan, parang ganito, ayan, no? Itong nagdi-display na ganyan, no? Yan yung idadagdag natin using dialog plus. Okay? So, i-paste ko na lang, ano, kasi na-copy ko na naman siya dun sa aking notepad para mas mabilis tayo. Okay? So, dun sa ating dependency, no, dun sa build Gradle. So, ito lang yon. So, copy ko na to. Copy. Then, paste ko lang dun sa aking mismong Gradle, no? So, you can post naman yung video to copy itong dependencies na to. Okay? Then, lagay natin dito. Ayan. Okay? Then, so, next natin is, of course, i-sync natin, no? Sync natin to. Okay, yes lang natin. So, once na na-download na natin or na-sync na natin or na-update na natin yung ating Gradle, so, the next thing to do is to update, no, yung ating manifest. Okay? So, dito sa folder na to, yung manifest, double-click natin itong Android manifest.
So, i-coconnect natin ano, yung app natin dun sa internet. So, lalagyan natin siya ng permission. Okay? So, dito natin siya ilalagay ano, dito sa bandang taas na to. Okay? So, lagay lang natin dito yung ito, no? Uses dash permission. So, then, after nating malagyan nung permission, so balik lang tayo class dito sa ating activity main.xml, no? So, meron lang tayong i-update. So, close na natin to. Okay. Then, proceed tayo doon sa ating activity main.xml. Ito. Okay. So, meron tayo class kailangang ilagay dito, ano? So, mag-add tayo nung recycler view. Ayan. So, ligay natin dito. Ayan. Okay. So, dun sa ating recycler view, so, gawan natin siya na, of course, yung ID, huwag natin kakalimutan, no? For example, RV_ID na lang. So, that's the name of the ID. Then, for the layout, no? So, i-ano lang natin to. Yan. Click lang natin to. Yan. Para nakadikit siya, no? Left, right, top, and bottom. Okay? So, dito natin ililist, no? Yung ating data from our Firebase. Okay? Then, once na na-set up natin yan, punta tayo dun class sa main activity.java. Okay? Ayan. So, ilabas natin yung main activity.java. So, double-click lang natin. So, dito kasi, no, i-define natin, ano, i-define natin dito yung ating recycler view. Okay? So, dito, lagay natin recycler view, then the name, no, gawin natin siyang vRecycler view. Yan. Then, so, isi lang natin. Nilagay natin dito, no, after nitong ano natin dito, dagdag natin dito small letter V recycler view. Okay? Equals find view by ID r.id.rv r oops, r.id.rvid. Ayan. Okay. Then, set up natin yung recycler view. So, gawa natin siya ng layout. Set layout manager equals to new linear layout manager context. Then, this. Okay. Yan. So, once na na-set na natin yan, gawa tayo class ng model. Okay. So, let's create a new class, no? So, gawa tayo ng panibagong class. New class. So, new Java class. Okay. Then, i-name natin ito na main model. Okay. Then, enter. Ayan. Okay. So, dito sa main model class, we need to create, no, yung mga variables, no? So, yung pag-name ng mga variables natin class, kailangan kung ano yung actual, no? Actual name ng ating pinaka-fields na nandoon sa ating Firebase database. So, kung ano yung nilagay mo doon sa ating Firebase database, so, ganun din, ano?
ganun din yung ilalagay mo rito. 'Di ba? So, remember, yung ginawa natin doon ay string. Meron tayong bname, okay, C bounty, then meron tayo dong D power, okay, E image URL. So, ito yung mga fields na dinefine natin. So, whatever man yung mga dinefine natin doon, okay, so dapat ganun din, no? So, dapat exact, no? Kung ano yung i-define natin dito sa ating main model. Then, so, kailangan nating class mag-create ng empty constructor. Okay, so, main model. So, yan. So, empty constructor, parang ito yung pinaka-default natin. Then, gawan na tayo ng constructor. So, right-click lang tayo rito. So, meron ditong mas madali na i-generate. Okay? So, create tayo ng constructor. So, select lang natin yon. Then, yan. Select. Okay? Yan. So, automatically, kikreate na siya nung constructor. Okay? Then, we need also to create yung ating getter and setter. Okay? So, ganun lang din. Right-click. Then, generate. Then, click natin tong getter and setter. So, lahat ng fields, no? Or variable. So, yan yung gagawin natin ng getter and setter. Click OK. Then, yan. Okay? So, yan yung sa main model. Once we're done dun sa creating class nung main model natin, ano, so we need to create a template, no, or XML file. So, bali yung XML file na to, no, ito yung i-load natin dun sa ating recycler view. So, to do that, close muna natin to, no. Ito mga tabs natin dito. Okay? Yan. Then, from layout, okay, so mag-new lang tayo rito, no, nung layout resource file, then pangalanan natin main character. Okay? Yan. Okay? Then, from code, so kung naka-code kayo, no, split lang natin dito. Okay? So, ito na yung ating main character dot XML. So, we need to change first ito, no, from constraint layout. So, highlight lang natin to, no. Yan. Then, lagay lang natin dito yung card view widget, no. Ito yung gagamitin natin. Yung ating card view. Okay. Then, match parent. So, tama na to, no. Pero ito gawin natin tong wrap, no. Wrap parent. Ito. Wrap content. Oops. Wrap content lang to. Okay. Yan. Then, enter lang natin dito. Kasi meron tayong idadagdag pa dito. So, modify natin yung ating card view. So, lagyan natin card corner radius, no? So, gawin natin siyang 6 dp. Okay. Yan. Then, enter tayo rito. Then, yung elevation. Okay. So, gawin lang natin tong 6 dp. Okay. Then, for the padding, no, yung card use compat padding, so, gawin natin siyang true. Okay. Yan. Okay. Close natin dito. Okay. So, tama ba? So, yung ating padding ay so, yan. So, naka-true, no? Then, after nyan class, magdagdag tayo, no? Magdagdag tayo nung another layout. So, itong relative layout. Yan. Okay. So, yung layout with gawin nating match parent. Okay. Then, ito ay
wrap ups dito sa baba. Okay? Wrap content. Okay? Yan. Then, so, lagyan natin siya ng padding, no? For the padding, gawin na lang natin tong mga 15 dp. Okay? Then, i-close lang natin dito. Yan. Then, enter. Okay? So, ito na yung ating uh, first, no? First part ng ating layout. No? Tingin tayo sa design. So, yan. So, may mga additional components tayo class na ilalagay, ano? So, kailangan natin ng image, no? So, balik ulit tayo rito sa split. Okay? So, kung natatandaan nyo, no? Meron tayong nilagay doon sa ating Gradle, no? Yung sa nag-update tayo ng Gradle, no? So, ito yung circle image view, no? Na nilagay natin dun sa Gradle. So, tingnan natin kung matatawag natin. So, ito yung ating circle view. Yan. Then, for the layout width, gawin natin tong 80 dp. Okay. So, depende naman sa design nyo, no? Kung ano. Pero, ito kasi yung design, no? Na naka-default sa akin. So, gusto kong gamitin, no? But, you can design at your own naman, no? So, itong height, 18 dp. Okay. Then, for the source, no? So, ga-upload tayo rito ng image. So, itong Android source. So, gamitin natin ito na lang itong Meetmap IC Launcher. Yan. Then, for the layout center, vertical. So, make it true. Okay. Then, we need to put yung ID, no? So, directly na ako class dito na nagko-code, ano? Pero pwede nyo namang manually gawin yan, ano? Doon sa mismong attributes and properties, no? Then, for the ID, so, gawa na lang tayo rito ng ID. Ano ba pwede nating ID rito? Ito. So, lagay natin dito, for example, yung ID niya is img1 underscore ID. So, ito yung name ng ID natin. Then, for the border, width, okay, ito. So, gawin natin siyang siguro mga 2 dp na lang. Okay. Then, for the border color, so, ayan. Malabas naman yung mga libraries, no? So, dun sa at color, siguro, yan. Black or palitan natin. Tingnan natin kung yan. Circle MG border. So, wala pala nito. Ano? So, gawin na lang siguro natin at circle color is black na lang. No? Subukan natin to. Yan. Okay? So, you can create naman ano, kung ano yung color na gusto niyo. So, sa akin, siguro itong black na lang. Okay, next. Tingnan natin yung sa design, ano. Pero, i-close muna natin to. Yan. So, ito yung na-create natin, ano, itong portion na to. So, ayan. So, ito yung sa design, then, yan. Ito yung sa image, no. So, pwede rin naman dito, no. I-define niyo. Okay. So, balik na lang tayo dun sa split. Okay. So, we need to insert, ano, nung text view, no? Kailangan natin mag-insert nung text view. So, dito na lang din tayo sa code, ano? So, ayan. Insert tayo ng text view. So, ito.
Yan na, meron na siya. Then, for the Android width, yung height, so gawin na lang natin itong match parent. Okay? Ito ay wrap content. Yan. Okay? Then, lagay tayo class ng lagyan natin siya nung margin, no? So, type lang natin dito margin left. Okay? So, dun sa margin left natin, gawin na lang natin itong 10 dp. Okay? Then, for the margin layout to right. Ito. To right of. Ayan. So, ipo-position natin siya right of image. So, dito, banda rito. No? So, lagay natin dito yung ito. Ayan. Okay? So, ibig sabihin, itong text bin natin nasa right nitong image na to. So, ganun ang ginagawa niya. Ano? Then, let's put some name. No? Lagyan natin ng name. Lagay natin pangalan ng name. No? So, text. Okay. So, this is for the name of the character. So, ito yan. No? Okay. Then, for the text color, okay, gawin na lang natin black. Yan. Then, for the text size, so, siguro pwede na siguro yung 24 SP, no? 24 SP. Yan. Then, for the text style, bold na lang natin, no? Bold. Yan. Then, yan, close natin dito. Up, bold. Bakit pa naging body dito? Yan. Okay? Then, ano ba? Kalimutan natin, lagay na ID. Siguro dito na lang sa taas. Ano? ID equals, gawa tayo rito ng ID. Yan. Pangalan natin. Ito. So, name, ano na lang, ano? Yung ID na name natin is name car ID. Yan. So, tingnan natin yung design. So, ito na yan, no? So, pwede rin naman dito kayo mag-set, no? So, ayan. So, ito yung na-generate nating declared attributes, no? Okay? So, next, siguro additional ano pa tayo, no? Additional name or text view, no? So, for example, ano ba pwede nating ilagay dito? Siguro for the bounty, no? Gawa tayo ng bounty dito. So, meron tayong text view for the name, then another text view for the inputs natin dun sa bounty, no? For example nga, no? So, gawa tayo ng another text view. Ayan. So, match parent to. Gawin natin itong match parent. Ayan. Match parent, ito ay wrap content. Then, lagyan na lang natin ng ID dito, no? Makalimutan na naman natin. Mahalaga yung ID class, ano? ID, ito, then, lagay natin. So, name, bounty, no? Sorry, no? Bounty, lagay natin dito. Ito ay bounty, character, or car ID. Bounty. Yan. Then, so, modify din natin yung layout. So, lagay natin itong text bin nito sa ilalim nitong name, no? So, to do that, lagay natin layout below, no? Meron bang layout below? Ito. So, layout below nung image, no? So, lagay natin dito below nitong name pala, no? So, asan na yan? Ito. Yan. Okay? Then, so, ibig sabihin dito natin ilalagay, no? Below nung name. So, ang ginagamit natin yung ID. So, ito yung ID nun. Diba? Sa ilalim daw nito. So, dito siya mapupunta sa part na to. Okay?
Then, uh, excuse me. So, adjust din natin siguro yung margin, no? So, margin left, no? Margin left. So, mga 10 dp, no? 10 dp. Then, for the layout to right, no? Layout to right. Sana yung layout to right off. So, of course, right nitong image, no? So, lagay natin, no? Right of image 1, ito. Ayan. Then, of course, lagyan natin ng text para makita natin, ano? Text, gawin na nating bounty, no? So, ayan. Okay, so ito na, nag-generate na, no? Then, for the text color, so, gawin na lang natin siyang, of course, color block na lang din, ano? Ayan. Oops, pakatingin color black. Ayan. Then, for the text size, 24 SP. Then, for the text style, so make it bold. Okay? Then, close natin dito. Okay? So, ito na. Na-generate na siya. So, ito na yung generated ano natin, no? Attributes. Okay? Balik ulit tayo dito sa split. So, another, ano pa tayo, no? Another text view. Okay? So, another text view. Oops. Naghahang siya. Ayan. Text view. So, ganun din. Match parent and wrap content. Oops. Dito. Ito yung match parent. Ito yung wrap content. Then, lagay na kagad natin yung ID. Then, for the ID, ito naman yung power, no? Power ng ating character. So, ito yung ID natin. Then, layout below. So, sa baba naman siya nung bounty, no? So, layout below nitong ID nito. So, below nung bounty, no? Character. So, ito. Character ID. So, dito natin siya ilalagay, no? Then, define din natin yung kanyang margin. So, margin left ay 10 dp. Okay? Then, right din siya nitong image na to. Same dun sa dalawang text view natin, ano? So, layout to right of. Yan. So, layout to right of course, nung image, no? Yan. Then, lagyan na natin siya ng text para makita na natin. Text is power. Okay? Uppercase natin tong letter P. Yan. Then, for the color, text color, ganun din, black, no? Then, for the text size, so, gawin na lang natin siyang 24 din, ano? 24 SP. Okay. Then, for the text style, so, i-bold din natin siya. Okay. Then, let's close. Yan. Okay, then, let's see, yung ating design. Yan. So, ito yung na-generate na nating template. So, main character. So, gawa tayo ng card view. Nag-insert tayo ng relative layout. Then, yung ating image na circle, no? Then, naglagay tayo rito ng tatlong text view. So, ito, reviewin nyo, tingnan nyo dito kung tama tayo. Kung gusto nyo saktong-sakto yung ating layout design. So, the bounty. Okay. Then, the power. So, ayan. So, ito yung ating main character na template.
Okay, so next thing to do class, gagawa tayo class ng adapter. So it serves as the bridge, no, papunta dun sa ating real-time database. Then ko-connect din natin siya dun sa recycler view. Okay? So first, gawa muna tayo ng class, no? So dito sa part na to, no? So gawa tayo ng new Java class. Pero siguro close muna natin 'to, no? Yan. Then new Java class. Okay? Then name it main adapter. So main adapter, then enter. Yan. So once we create itong main adapter na class na 'to, no? So i-extends natin, ano? So 'di ba meron na tayong sa dependencies natin, ano? So kung hindi niyo na connect, no, dun sa Gradle, no, itong dependency, no, so hindi siya lalabas sa libraries niya, no. So be sure lang na nagawa niyo yung part na yan. Okay, so Firebase recycler adapter, so eto, so lalabas na siya dyan. Okay, then let's put some class. Okay, gawa tayo rito class ng of course class my view holder extends recycler view that view holder. Yan. Okay. So, yan. Gawa tayo ng class. Okay. Then, lagay natin class dito yung circle view image. Circle image view. So, i-name natin siya as IMG. Then, yung ating text view. So, tatlo yung text view natin, di ba? Yung meron tayong name, bounty, and the power. Okay? Then, next. Dun sa ating my view holder. So, point lang natin siya rito, no? Yan. Then, once na point nyo, iselect nyo lang itong create constructor matching super. Yan. Okay. Then, dito class, sa loob nitong my view holder, yung super item view, no? So, sa baba niyan, define natin, ano, yung apat na pinaka fields natin, ano, yung text view natin. So, unahin natin dito yung IMG. So, equals item view. Okay. Item view that find view by ID or that ID that IMG1. No? So, ito yung name ng ating image or ID ng ating image. Then, for the name equals to item view that find view by ID, then R that ID that name car ID. Okay, so yun yung ginamit nating ID, no? Then for the bounty, so item view, okay, find view by ID, item view, okay, that find view by ID, R that yung ating ID, no, yung for the bounty, R that ID that bounty character ID. Okay, so ito yung ginamit natin, ano. Then yung for the power, so equals to item view, so ganun din, that find view by ID, R that ID that power character ID. Okay, so kung nakakasunod kayo ay ito yung mga IDs na ginamit natin, ano. Then connect natin dito. Okay, so next, yung dito sa taas, ano, naka red, i-ano natin to. Okay,
So, dugtungan natin 'to na meron tayong, ilalagay diyan. So, etong main model ano, lagay natin dito. Main, model, then we have the, main adapter, then that my view holder. Yan, okay. So, tama na ba? Okay. So, next, dito sa may public class, no, tapat lang natin dito, then we need to implement a method, no? So, meron tayong i-implement na method dito. So, click lang natin to. Etong onBind view holder and onCreate view holder. So, just simply click OK. So, ito yung methods, no, na create natin, ano. Okay. So, ayan. So, check natin. So, tama ba? OnBind at saka yung onCreate. Okay. So, next natin ay doon naman sa public class main adapter. May isa-set tayo dito, no? So, naka-red pa rin. So, we need to create a constructor. So, eto. Constructor matching super. So, click lang natin to. Yan. So, we need to define ano, yung ating constructor. Okay. Then, dun sa ano natin class, ano, dito sa may view holder. So, hanapin natin yung public my view holder. So, dito, no? So, meron tayong ilalagay dito, no? So, dito na lang, ano. So, lagay natin dito, view equals yung layout natin, ano. Layout inflator dot from. So, lagay natin dito, parent dot get context. Okay. Then, dot inflate, okay, r dot layout that, so yung layout natin ay doon sa ano, no, doon sa main character, no, yung gamit nating XML, no, main character. Okay, then for the parent, so make it false. Okay, yan. So, we're just calling this template, no? Papunta rito sa ano natin, ano, adapter. So, then, ang i-return natin ay, of course, no? Yung hindi na null, no? Huwag tayo magre-return ng null. So, ang re-return niya ay new my view holder. Okay? So, eto. Then, so, yung, of course, tong view. So, eto. Ito yung re-return natin. So, dito sa template natin, no, yung main character. Okay? So, ayusin lang natin. Okay? Then, after this, so, punta tayo rito sa on bind view holder. So, ayan, dito. Sapat na banda rito siguro, no? Okay na dito. So, dito naman class, dito sa on bind view holder, so, ano natin, no? Tatawagin natin yung mga field, no, na define natin dun sa ating main model, no? So, lagay natin dito holder dot name dot set text. So, ito na, no? Then, model dot get. So, ito, yung ginamit natin na name, bname, then yung holder dot bounty dot set holder dot bounty, okay, that set text.
Tapos lagyan dito model.get. Okay. Itong ating bounty. Okay. So, ganun din dun sa holder dot yung power naman. Ganun din, ano. Dot set text model dot get power. Ayan, yung D power natin. So, name, bounty, and power. Okay, dito sa on-bind view holder, ano. Then, ano pa ba? Of course, no, yung ating image, no, we need to connect din dito sa on-bind view holder. So, gumamit tayo dyan nung glide, di ba? Dun sa ating Gradle, no? Kung natatandaan ninyo, no? Dinefine natin ito sa Gradle natin, no? Glide.width. So, lagyan natin dito holder.img.get context. So, import natin. Bakit di siya nag-import? Ayan, import natin yung class, no? So, then, load. Then, model dot get image URL, no? Yung image URL, no? So, kung we're both using, no? Or sinunod nyo talaga yung naming conventions ko, no? So, wala kayong magiging problem dito, no? So, that place holder. So, dito, lagay natin com.google.android.gms.base.r.drawable. Okay. Common Google sign in btn icon dark. Ito yung ilalagay natin. Yan. Okay. Then, circle crop. So, ito yung mga methods, no, nung glide, no? So, then, error. So, itong part na to, actually gamit ito, no? Once na, for example, hindi nag-load yung image, ano? So, ito yung display niya, no? Firebase.ui user interface database .r.drawable. Okay. Common Google sign in, make it, eto na lang siguro. BTN icon, dark normal. Ayan. Okay. Then, dito sa baba, into holder. Just copy lang class yung code, ano. Then, semicolon. Okay. Okay. So, okay na ba? So, after nito class, ano, proceed naman tayo dun sa pinaka main activity, no, na Java file natin, no. So, punta tayo rito. So, may isa-set tayo dito. Okay. So, ayan. Okay. So, dito class, meron tayong kailangang i-copy, no, from Firebase, no. So, dito natin ilalagay yan after, dito na lang siguro, no. So, open lang tayo ng browser. So, ayan. So, ito yung link, no. So, just simply search na lang tong Firebase open source. Ayan. So, firebaseopensource.com. Then, look for Firebase UI for Android. Then, locate nyo lang tong real-time database. So, meron tayong i-copy dyan na code, ano. So, yung may kinalaman sa recycler, eto, no. Recycler base. Firebase recycler adapter. So, just simply copy this code. Or pagka nakita nyo na sa screen ko naman, no, pwede nyo na rin namang i-copy. No? Ayan. Okay. So, once na na-copy natin yan, so, unahin na natin to, no? So, kapag naka-block ito, no? So, i-import nyo lang, ano? So, i-import nyo lang dun sa, ano? So, ayan. So, gawin natin dito. So, once na nakita yung red, no? Import nyo lang to, no? So, then, itong chat
So, gawin natin tong dito chat, no? Gawin natin tong, of course, yung ating main model. Then, ito ay, oops, nag-red ulit, no? Siguro, we have to import that class. Ayan. So, basta na-import na natin. Ito, palitan din natin ito, no? So, ito ay main model din. Okay. So, for the set query, so, tanggalin natin to, no? So, hindi natin kailangan to. Ang kailangan natin dito is yung Firebase database. So, ito, Firebase database that get instance get reference that child. Okay. That child. Then, yung ilalagay natin dito, class, ano? Dito sa may part na to. Isin natin na. Get reference that child. So, actually, ito yung pinaka database natin or yung table, ano, 'di ba? So, kung tatandaan niyo doon sa first part siguro nung video, 'di ba? So, meron tayong name na ginawa doon na parang re-represent ng table. So, ginawa natin siyang Pirates. So, ito yung nandun sa real-time database natin. Pirates yung ginamit ko doon. Okay? Then, comma, main model that class. Okay? So, okay na ba? Okay, then sa taas, after nitong recycler view natin, ano, so may, ano tayo rito, import natin itong main adapter, then for the name, so V na lang, no, V main adapter. Ayan. Okay. So, once na import na natin, so define natin dito, no, sa part na to, after nitong build, lagay natin dito V main adapter, okay, equals a new main adapter, then lagay natin dito options, then semicolon. Then dito naman yung ating recycler view, so that a set adapter, that set adapter, so V main adapter. Okay? So, double check lang natin. So, na-define ko na rito sa taas. Okay, so, we're just connecting na rito, no, sa part na to, no, from ating Firebase, no, itong table na to, papunta dun sa adapter natin. Okay? Then, let's try na siguro i-run natin. So, okay. So, bago natin siya i-run, no, mayroon tayong nakalimutan dito sa bandang baba, no? So, meron tayong kailangang i-override, ano? So, after nitong on create, no? So, dito sa, yan, ito yung palatandaan natin, ano? Itong curly open, then ito yung close curly braces natin dito sa baba. So, right-click muna tayo rito, then generate. Okay? So, hanapin natin to override methods. Ito. I-override natin yung methods. Then, look for on start and on stop. So, select nila yung dalawang yan. Then, click OK. So, meron tayong yung override dito, no? So, once na nag-start yung ating program, so, or mag-run siya, so, eto. Magra-run tong ating adapter that start, no? Listening. So, ayan, ilo-load yung adapter. Then, once we, of course, stop, so, yung ating adapter naman ay stop listening. Okay? So, yan. So, let's try, no? Let's try na yung ating
program. So, device manager. So, ito, naka-up na yung aking device. So, hoping na walang error. So, let's try. So, dapat iyan ay magra-run. Okay? I mean, lahat, no? Lahat nung nasa database natin, or what I mean is, nandun sa real-time database, yung mga records na naka-add doon ay kanyang i-retrieve. So, let's see. Yun. Okay? So, successful naman, ano? So, as you can see, lahat naman ng ating record, no? Ito yung na-add ko na, no? So, working siya, no? As you can see naman, ay na-i-load natin, ano? Or na-retrieve natin whatever man yung mga in-add kong records doon sa Firebase. Okay? So, let's try to click yung add. Okay? Then, let's try to cancel. Oops! Ano nangyari doon? So, nag-exit siya, no? So, baka masyadong mabigat, no? Yung record. Add. Cancel. Okay. So, nagkakaroon siya ng issue. So, siguro, let's try to check yung add new record, no? So, ito. Punta tayo dito, no? So, dun sa add new record, let's try, ano? So, once kasi na nagka-cancel siya, nag-exit siya, no? So, hanapin natin yung cancel na part. Sana ba yan? So, eto, no? So, dito, no? So, ang gamit kasi nitong finish, ano? So, once na nag-click, no? Nag-click tayo ng cancel. So, dapat yung previous page niya lumalabas, ano? Pero, mukhang hindi niya kinakaya. So, pero, another solution siguro is gawa na lang tayo ng intent, no? Na once na nag-cancel, tatawagin niya na lang yung main activity. So, let's try. So, start activity. Okay. So, new intent. Okay. Then, lagay natin dito, get application context. Okay. Comma, main activity. So, ito yung tatawagin natin. That class. Okay. So, tama ba? Import natin. Yan. So, diretsuhin na natin na once na nag-cancel tayo, tatawagin niya yung class. Okay? So, let's try. Let's try to run again yung ating app. So, hoping na hindi na siya mag-exit, ano? So, click add. Cancel. Okay. So, as you can see, ay okay na, no? Working na yung ating na retrieve, no? From Firebase real-time database. So, tingnan natin, ano? So, tingnan natin yung pinaka database natin, ano? So, Firebase. So, double check lang natin. Itong Firebase console. So, ito yung aking kinreate na project. So, let's try yung ating real-time database. Ayan. So, ito yung nire-restore, no? Ito yung nire-restore ko dun sa, ano natin, sa app, no? So, ito yung mga records. So, ito yung pinaka-table natin. Diba? Okay. So, tingnan natin. So, let's see, no? Sample lang natin, ano? Kung ito ay, makita nyo, no? Na this is real time, no? So, Monkey D. Luffy, no? So, let's try. So, siya yung una, no? So, for example,
Let's try to update. No? Taasan natin yung kanyang bounty. Hop. Enter lang natin. Then, balik tayo dito. So, as you can see, ang bilis niyang mag-update kasi nga real time siya. So, every time na, of course, mag-update ka sa database. So, mag-update din siya dito sa real-time database. Okay? So, sana ay nakasunod. So, dun sa next part ng ating video, of course, i-try naman natin class modify, no, from, of course, dito sa ating app, no, lagyan natin siguro dito ng edit, delete, and siguro, or lagyan muna natin siguro ng filtration or search. Okay?